at Bisaya, lalong hindi sa Ilocano. Ano po? Si Kristo po ay isang Hudyo. Ang wika niya noong panoong yun ay Aramaic. Ang sagot ni Kristo ay ganito po. Alamin natin baka kaiba ang aral ni Kristo sa kay Moses eh. Alamin natin. Matatagpuan po yan nung tanongin siya sa Marcos 12, talatang 29. Ang sagot ni Kristo, pakinggan nyo o bayan ng Israel o kayong mga leader ng Israel. Marcos 12, talatang 29. Sa wika ni Kristo, Shema Elo Adonai Ehad. Sabi ni Kristo sa wikang Aramaic. Tagalogin natin, sabi ni Kristo sa Tagalog, pakinggan ninyo o bayan ng Israel. Marcos 12, talatang 29. Ang Panginoon natin ay iisang Diyos na Panginoon. Ehad! Allahu Akbar! Kung ganon, sabi ni Moses, ang Diyos ay Ehad ang isa. Sabi ni Kristo, ang Diyos ay Ehad na dapat sambahin. Baka naman iba naman ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin po natin. Ya Muhammad, Ya Rasul, Ya Nabi. Sino po ba ang Diyos? Naghintay ang dakilang propetang ito ng revelasyon mula sa dakilang tagapaglikha sapagkat siya ay unlettered prophet. Hindi siya marunong sumulat. Hindi siya marunong magbasa. Naghihintay lamang siya ng revelasyon mula sa dakilang tagapaglikha sa loob ng 23 taon ng kanyang pagiging propeta. Hindi kailanman siya nagsalita na hindi lang galing sa Diyos. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nung talungin siya ng Kristiyanong ito, Muhammad, sino ba ang Panginoon? Sino siya? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad. Ang Diyos ay nag-iisa, ahad. Sabi ni Moses, ang Diyos ay ehad. Sabi ni Kristo, ang Diyos ay ehad. Sabi ni Propeta Muhammad, ang Diyos ay ahad. Sa wikang Hebreo, ehad. Sa wikang Aramaic, ehad. Sa wikang Arabic, ahad. Ehad, ehad, ahad. Ang tatlong wikang ito'y magkakapatid na wika na ang ibig sabihin, nag-iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin ng tao upang ang tao'y magkamit ng tiyak na kaligtasan. Wallahu Akbar! Rabbil alamin. Maraming salamat po. Mashallah. 2 minuto pa po ang nalalabis sa 10 minuto. At ibibigay natin ang 10 minuto sa huling tindig ng ating panauhin na si Pastor Carlito Padilla. At pagkatapos po, kailangan silang dalawa ay tumanggap ng mga katanungan na ating matapakinig. Bakit? Ito na ngayon, malalaman, magtatanong sila kung halimbawa gusto nilang sumama sa panampalataya ni Pastor Carlito Padilla, saan ba matatagpuan ang kanyang lugar? Papaano? Magtatanong po yung mga Muslim sa kanya para matiyak na yan niya ang tamang kaligtasan at sasama po yung mga yan. Kaya kailangan kayong dalawa, Ahmad Barcelon at Pastor Carlito Padilla, antayin niyo po ang katanungan ng ating mga panauhin dahil dito po nakasalalay kung sila nga ba ay nakumbinsi nyo dahil sabi nyo nga walang sapilitan sa reliyon. Parehas kayong dalawa, walang sapilitan. Mamaya po pakinggan natin ang kanilang mga katanungan kung sila ba ay nakumbinsi ng kung saang panig. Ang 10 minuto ay pinagkakaloob po natin kay Pastor Carlito Padilla. Tandaan nyo lamang po ang sabi ng Biblia. Sa aklat ng unang Juan, 5:11 hanggang 13. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kung gusto nyong magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin nyo si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. At ang sabi sa 13, niliwanag, isinusulat ko ito sa inyo
upang malaman ninyo nang na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ayon po ang ating isang puhunan. Manalig, tumanggap, sumunod, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Ay mga kapatid, hanggang doon na lamang po ako. Hindi ko na po pakahabain. Salamat po sa pagkatyagan niyong pakikinig ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yan po ay tanda. Okay. Brother Ahmad, pakidala po ng inyong upuan dyan. Pastor, pakidala po ng inyong upuan. Ayan. Dahil dumating na po tayo sa oras na kung saan nais kayong makausap ng malapitan ng ating mga tagapakinig. Sandali po. Mukhang nakakalimot tayo sa ating usapan simula pa lang. Na kailangan ay ipakita natin na tayo ay mga sumusunod sa patakaran. Okay. Kapatid, Okay. Sa tema ng ating katanungan, magpakilala muna ang magtatanong. Tapos, kung sabihin niya kung para kanino ang katanungan. Ayaw ko ng isang tanong na hindi maganda pakinggan. Ibibigay ko itong microphone sa sasagot kung nagugustuhan ko ang katanungan. Ayaw ko ng katanungan na para lang natin parang ihinihiya ang tao. Ha? Ayaw ko. Magtatanong at sasabihin niya kung para kanina ang tanong at pagkatapos nun, priority lamang po yun. Sasagot din ang kabila kung ano ang kanyang pananaw. Tayo po ba'y nagkakaintindihan? Allahu Akbar. Sa mga panauhin nating na mga hindi pa Muslim, kayo po ang binibigyan kong kahalagahan. Ha? Yung mga hindi pa mga Muslim. Kayo po, kung magtatanong ang Muslim, isang Muslim, dalawang hindi Muslim, ang katumbas. Yun ang gusto ko. Dahil ito po ang bihirang pangyayari na makausap ninyo ng malapitan si Ahmad Barcelon. Mga kapatid, ito rin po, pinaulakan tayo ng ating panauhin, si Pastor Carlito Padilla. Okay. Unang katanungan, magpakilala. Brother no, sandali. Ang microphone nandyan kay Nandito. Muhammad Halil Mapandi. Brother no, nandito Okay. ako. Brother Halil. Ganito ang gagawin natin, brother no. Okay. Para fair naman, isa sa magtatanong sa Christian at isa sa Muslim. Salita Okay. ka lang. Brother Halil Mapandi, sino ang unang magtatanong? University po. Para po kay Pastor Carlito Padilla, kasi sabi niyo nga ho is ang kaligtasan is because si Jesus Christ po ang dinubos niya po ang kasalanan ng tao, di ba? Kung nagpakamatay siya sa krus or sacrifice siya para sa kaligtasan ng tao. Pero dito po sa Matthew at saka sa Mark, yung sa chapter 27 sa death of Jesus Christ, bakit po sinabi ni Jesus na Eli, Eli, my God, why did you abandon me? Sabi niya, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? O kung willing po siya magpakamatay para sa kasalanan ng tao, bakit ho niya yun sinabi? Marami. Sa Christian mo. sasagutin ko lang po yung inyong katanungan. Hindi po nagpakamatay si Jesus Christ.
sila po tayo ay magtatanong para hindi